Sana na yung pangbabatikos na wala na rin talaga sa ayos, wala na sa lugar. Kung ano-ano nang sinasabi, meron pang isang nagsusulat dyan na minamak o pinagtatawanan, ginagawang katawa-tawa, yung naging linya noon ni Pangulong Duterte that change is coming. Meron siyang mensahe sa isang senador na shit is coming. Dito ho sa ating video mga update, wala ho tayong mahabang pag-uusapan. Nagsalita ho kasi yan DOJ Mantakin po ninyo lahat ho talaga ng pambabastos dito kay Senator Bato. Kayang-kaya ho nilang gawin. Noong issue dyan sa loob ng Senado, yung pagkikipagputukan ng NBI, wala na ho, nabura na rin ho yan sa isipan ng mga ating kababayan. Dahil alam naman ho natin, yung mga kabalbalan ng kapwa ho nila Senador, yung pambabastos ho sala, yung hindi pangungumusta, wala na, di ba? Kasunod ho niyan, mga kapdi, nagsalita na itong DOJ na dapat daw litisin na to si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Ganyan ho talaga kakapal yung pagmumuka ng mga, alam nyo na, yung mga tao ni Gagba. Basahin ho natin mga kapdi para ho mas malinawan ho tayo dahil hindi lang ho itong DOJ ang ating pag-usapan, pati ho itong 13 senators na nandyan sa majority, tatalakayin din ho natin. Unahin na muna ho natin ito. Justice Secretary Frederick Bida. The Philippine law enforcement agencies are now tasked to effect the arrest of Sen Bato de la Rosa. Sen Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Mantagin po ninyo, ngayon naglabas na ho ng arrest warrant talaga itong si John Vic. Diba sinabi ni John Vic noon, mga nakarang araw pa lamang ho na bakit nila arrestuin si Bato de la Rosa, wala naman silang arrest warrant. Ngayong araw na ito mga kapatid, May 21, nagsalita ho itong si John Vic Remula na meron ng arrest warrant si Senator Bato. Kaya oras na magkita daw ho siya, lahat buong PNP mga kapatid may karapatan hong hulihin na si Senator Bato de la Rosa. Kasunod na ito, ano kung gagawin nila sa kanila, hindi ho siya lilitisin sa ating bansa, lilitisin ho siya sa The Hague ICC. Ganyan ho kakakapal ang pagmumuka ng bangag na administrasyon. Kaya itong pag-uusapan nating 13 senators mga kapatid, nangangamba nga ho ba sila? O blessing ho ba sila para sa atin? O anong ho ba talaga ang mangyari? Kasi yan na panggigipit dito kay Senator Bato mga kapatid, harap-harapan na ho yan. Milyong-milyong Pilipino gustong ipalitis yan sa mga dayuhan. Ganyan ho katindi itong admin ni Marcos Jr. Wala na ho talagang kredibilidad yung mga kapwa niya senator na nandiyan sa minority. Mantakin nyo, papabayaan nyo yung kapwa niyo senador na hulihin ng mga pulis. Pero yung usapin dyan sa flood control, nananahimik ho sila. Kaya yung mga nasa minority ngayon mga kapatid, marami na ho talagang nakakaalam na tumatanggap ho sila ng di umanong mali-maleta at bilyong-bilyong pondo dyan kanino sa administrasyon. Dahil nga naman mga kapatid, nung iniimbestiga ni Senadante Marcoleta, ito si Martin Luther King, si Marcos Jr., tapos si Kong Saldico, di ba nilaglag niya ho itong si Martin Luther King tsaka si BBM na yung 100 billion niyang kickback. Yun ho yung matindi dyan mga kapatid. Talagang nakakakilabot ho yung mga usaping pondo. Tapos sino ho yung binabanatan ho nila? Ayan, hindi ho nila kasi madawit sa korupsyon nito si Senator Bato, kaya idadawit ho siya diyan sa EJK kung saan kasama ho siya ni Pangulong Duterte. Ganyan ho katindi talaga yung nangyari nga sa ating bansa. Samantala yung anak naman ho ng ating Pangulong Duterte, pilit din ho ini-impeach. Mga kapatid, eto direktahan na tayo, diretsahan ho tayo. Wala hong problema na, sige, pag-usapan natin yung mga magnanakaw dyan o yung kung anong mga pinapapil ng gobyerno ni Marcos Jr. sa ating Vice Presidente. Lahat ng, yung mahirap po kasi dito mga kapatid, selective ho yung hustisya. Pagdating ho kina Rizal Tiberos na di umano, meron ho siyang 3 billion insertion, mismong si Katunying mga kapatid, pinakita ho yan. Diyan sa Tarlac, mayroon daw siyang kickback. Di ba? O bakit nananahimik ko sila? Bakit pagdating ko sa mga Duterte, mga kapatid, ito mga nasa minority, ngaw-ngaw ho ng ngaw-ngaw. Bakit pagdating ko sa mga kapwa nila senador na nandito ngayon sa majority, pag sila yung pinag-uusapan, tahimik ko sila. Sige, pahuli nyo dyan sa sumuko na. Ganyan ho sila Rizal Tiberos. Bakit pagdating sa mga Duterte? Bakit kay Marcos Jr. mga kapatid? Sige, tanong ko lang ho sa inyo. Nananahimik ko sila dun sa 4.5 confidential funds. Si De Lima, bakit nananahimik? Si Jerbil Luistro, bakit nananahimik?
Tahimik ko sila sa flood control. Bakit binabanatan nilang 125 confidential funds? Bakit ho? Kasi nga ho, namimili ho yung hustisya ng mga congressman at ng mga senators na bayaran kay Marcos Jr. Kaya wala ho tayong pag-asa mga kapatid. Hanggat sila ho yung mga nakaluklok o oras na malitis itong si Senator Bato dyan sa ICC, pag pinabayaan ho ng kapwa niya senador mga kapatid, wala na ho, lalong magugulong Pilipinas. Milyong-milyong Pilipino na naman ho ang makikita ho natin dyan sa Manila, sa Pasay, dyan sa Malacanang, lahat dyan sa Senado, makikita ho natin marami na namang Pilipino magrarally. Bakit babastusin nyo na naman yung isang Pilipino? Tanong ko lang ho yan. Ganyan ho kakapal itong pagmumukha na ito katabi ni Senator Bato de la Rosa. Ayan si Justice Secretary. Bantangin nyo, pati si John Big, si Trililing, yung mga alagad ng Marcos administration. Pinipili ho nila eh. Di ba? Bakit pagdating sa Marcos na yan, mga kapdate, nahimik ko sila sa 4.5 billion confidential mads. Hindi naman ho 4.5 billion lang yung kinukuha niyan. Every year ho yan. Isipin nyo sa 3 taon niyang pamumuno o 4 years. Magkano na yun? 16 billion mga kapdate. Ganyan ho kalaki yung pondo, yung confidential funds ni Ngagba. Kasi haka-haka lang mga kapdate. Lumabas ho kasi sa marami nagsasabi, yung mga confidential funds ni Ngagba, pinagbabayad daw ho yan sa mga kamukha ni Auntie Claire. Yung mga may mga papel dyan sa, alam niyo na, yung mga tagapagsalita niya, tsaka yung mga trolls niya. Yan ho, marami ho nagsasabi na dyan napupunta yung mga confidential funds niya. Samantalang yung mga kickback niya, mga kapdi, sila ho'y nakakaalam dyan. Si Kong Saldi ko, nilaglag naman ho sila. Di ba? Kaya ito hong pamumuno ngayon ng Blue Ribbon Chair ni Sen Pia, mga kapdi, sigurado wala hong palulusutin yan. Malasen Dante Marcoleta ho ang pag-iimbestigang gagawin yan. Sigurado na ho tayo dyan. Kasi yung nakita naman ho natin yung mga kasamahan niya dyan sa majority noon. Kinamusta ba siya nung nagkaputukan? Binastos pa nga siya ng kanyang kasamahan na, sino? Si Hontiveros. Binastos ho siya, mantagin po ninyo yun. Di ba? Kaya mga di, pakinggan ho natin ito magiging pahayag ni Atty. Vic Rodriguez patungkol sa 13 na senador na ito mga kapdi. Dahil mga kapdi, ito ho yung pinakahihintay na mensahe. Pinakahihintay ng bawat Pilipino. Na ano nga bang mangyari pag nahuli si Senator Bato de la Rosa? Lalo bang magugulo, magkakapalitan ulit ng liderato o hindi? Pag-usapan ho natin yan. Kaya mga dit, kung bago lang ako sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong ho yan. Kaya mga dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Na usaping panlipunan na higit po dapat dapat lahat tayo rito kasali. At ang layunin natin, gaya po ng atin laging natuturan, ay makatulong na maiangat ang antas ng pampublikong diskurso at madagdagan ang inyong kaalaman at kamulatan sa mga mahalagang usaping panlipunan. Nang sa ganon ay makabuo kayo ng inyong malaya, sarili, independent at matapang at maisog na paninindigan, opinyon, kuro-kuro at ito ang ating ambag sa pagbuo ng mabuting lipunan at hindi yung kagaya ng ating pinagdadaanan ngayon sa kasalukuyang pamahalaan, sa kasalukuyang administrasyon. Inaanyayahan ko ho ang lahat ng nasa YouTube. Sana'y patuloy kayo na mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share para po malabanan natin itong shadow ban na ginagawa sa ating pahina at mag-subscribe. Yung mga nasa YouTube, sa mga Facebook naman, yung nasa Facebook, sana ho ipatuloy kayo na mag-comment, mag-react, mag-like. Importante po yung pag-share. Mag-share po kayo at mag-follow sa atin pong social media page dyan sa Facebook. No? Ang ating pamagag ngayong araw ay Patriot 13. But bago yan, unang-una sa ating listahan si AW at AWPH. At AWPH ang number 1 na present po ngayong araw. Ganon din si at Ignize at Ignize Bios Delta, si at Rito Pawal present, at Romeo present, at Tess Saragosa present din si Tess, si at Chief Steward present, si GB
ng San Mateo. Present din siya. Meron din tayong kasamahan ngayon na nagmumula sa Estados Unidos, si Lak B. Chai from USA. Ganon din si Rael Luther. Si Rito Pawal ay taga Vancouver, Canada. Si Joel Arcite, maraming salamat at kasama ka. Ganon din si at 26 George B. Maraming salamat sa iyo at 26 George B. Kasama rin natin ngayong araw ng Thursday si at Ken Garage TV. At Ken Garage TV, meron pang isa taga Edmonton, Canada, at Arlene Anacleto. Siyempre, kasama natin si Shelo Rodriguez. Magandang umaga din sa'yo. Kasama natin yan all the way from the United States of America. Maraming salamat. Ito yung ating pag-uusapan ngayong araw, yung Patriot 13. Hopefully, it is a statement with an exclamation point in the coming days. And hopefully, yung 13 na bumubuo ng kasalukuyang mayorya ay patuloy silang magbigkis-bigkis sapagkat alam naman natin na nung sila ay nag-assume bilang bagong mayorya, nagkaroon ng tinatawag at kilala na ngayon bilang Senate siege. Hanggang ngayon, itong Senate siege na ito at naging mainit nga yung talakayan kahapon sa Senado dahil tila nawala na yung ating sense of humanity. Pag-usapan natin yan. Pero dito muna tayo sa Patriot 13. Will it be a lucky 13? Swerte ba itong 13 or unlucky 13? Ang makakasagot lang ay yung Patriot 13. Sapagkat ang nasa likod ng background nila nung Patriot 13, nung sila ay nanindigan na bumuo ng bagong mayorya at iboto't italaga si Alan Peter Cayetano, si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Pangulo ng Senado, marami silang isinugal. Isinugal in a sense na napakatindi nung pressure sa kanila. Alam naman natin yung mga nangyari after they have assumed the majority dyan sa Senado. Marami pong salamat sa halos mag-1,000 live viewers natin. Ang akin pong munting hiling, sana'y patuloy po ninyong mag-share ang YouTube at Facebook podcast po natin ngayong araw. Patuloy po kayong mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa YouTube at mag-follow dyan po sa Facebook. So, itong Patriot 13, under siege sila matapos nilang manalo bilang bagong mayorya. At yan ay hanggang sa ngayon, matinding pinaninindigan nung Senate Sergeant at Arms sa pagkatao ni Major General Retired Major General Mau Aplaska. Malinaw sa naging pahayag kahapon nung Senate Sergeant at Arms na si Retired Major General Mau Aplaska, yung ipinakitang video diyan sa press conference regarding sa Senate siege. According to Retired Major General Mau Aplaska, ito ay spliced. Pinutol, pinagdugtong para makuha yung gustong naratibo nung nagpresenta kahapon diyan sa panig naman ng pamahalaan at ng administrasyon. Subalit matibay ang paninindigan at naging pahayag ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplaska. Spliced yan. Talagang nagkaroon ng Senate siege. At hindi lamang ito basta salita ni Retired Major General Mau Aplaska. Halos lahat ng Pilipinong interesado sa politika at sa current events, sa kasalukuyang lagay ng ating bansa, napanood kung paano nagkaroon ng mas kilala na ngayon na Senate siege. Talagang merong putukan. Ang daming pulis, ang daming NBI, at narinig naman natin
yung pagla-live broadcast through social media ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nananawagan siya sa pamahalaan na may sumagot naman. Ganon din kay Senadora Pia Cayetano na talagang nanginginig ng mga oras na yon. Kaya dito tayo napupunta sa usapang Patriot 13 sapagkat nakita rin natin yung events that have transpired after the Senate siege when the Patriot 13 assumed control of the majority of the leadership of the Senate. Kaliwat kanan na yung pangbabatikos na wala na rin talaga sa ayos, wala na sa lugar. Kung ano-ano nang sinasabi, meron pang isang nagsusulat dyan na minamak o pinagtatawanan, ginagawang katawa-tawa, yung naging linya noon ni Pangulong Duterte that change is coming. Meron siyang mensahe sa isang senador na shit is coming. Imaginin mo yung larong yon. Pero ito yung mga taong nagbenepisyo din nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naramdaman natin yung kaayusan, yung peace and order, yung kapayapaan na pare-pareho nating naramdaman sa lansangan, sa kalsada. Ano? So malinaw yan na pinaglalaroan at makikita natin na talagang merong deliberate effort ang mga mainstream media na pumalaot na dito sa mistula na silang propagandists. Bahagi sila ng propaganda machine ng pamahalaan. Merong isang newsfeed na ang description niya naman sa naganap na paglabas ng sama ng loob ni Senadora Pia Cayetano na patuloy daw ang drama sa Senado. Ganyan isinasalarawan, minamaliit. Ito'y katuloy na cover-up. Bulilyaso kasi yung pagtangka nilang pagsilbi kahit na may kahit na hindi nag-issue at dininay ng Korte Suprema yung issue ng TRO diyan sa petition ni Senador Bato de la Rosa, bilang Pilipino, bilang abogado, ako'y naniniwala na zero jurisdiction ang ICC sa sinumang Pilipino. Senador ka man, dating Pangulo ka man, dating pulis ka man, ordinaryong Pilipino ka man, zero jurisdiction ang ICC. At hindi lamang ako ang nagsasabi niyan, it has always been the consistent position of the Office of the Solicitor General. Malinaw po yan. Matagal ng posisyon ng OSG, especially during the time of former Solicitor General Minardo Guevarra, na zero jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Walang jurisdiction, kanya hindi dapat na i-enforce yung invalid, unwarranted warrant of arrest hanggat hindi ito dumadaan sa tamang proseso, hanggat hindi ito dumadaan sa tinatawag nating local courts. No, yan lang yung ating malinaw yan dahil yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi ba na-discuss na natin yan na walang warrant of arrest. No warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the witness or witnesses, even the complainant, that he or she may produce. Malinaw yan sa ating saligang batas. We should not deviate from it. And consistent with the stand of the long-standing view of the Office of the Solicitor General prior to the assent or bago maging Solicitor General ngayon, itong si Solicitor General Berberabe, malinaw sa OSG, zero jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at hindi dapat pahintulutan manghimasok sa ating mga domestic issues or affairs. Malinaw yan. And hopefully, na-deny man yung interim relief na hinihingi ng mga abogado ni Senador Bato, sana desisyonan na ng Korte Suprema yung main issue.
kung meron bang jurisdiction talaga ang ICC sa Pilipinas o wala, para matuldukan na itong pagiging hindi sigurado ng lahat, para wala ng Pilipinong muli pang malalagyak sa isang banyagang jurisdiction diyan sa ICC. It's a foreign tribunal, sure, not a foreign court. Ano bang diferensya? Yung foreign tribunal, kinikilala ng ating bansa dahil pumirma tayo sa isang tratado. Yung isang foreign court, yan po yung isang korteng kagaya ng mga RTC natin, subalit sila'y may kinikilala at nasa ilalim ng isang soberanya. Kaya walang jurisdiction ng isang foreign court sa Pilipinas sapagkat sila'y napapabilang sa ibang bansa. Ang foreign tribunal na ginigiit ng iba, tama yan kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC noong 2019. And since nag-withdraw na tayo, zero jurisdiction na ang ICC. Assuming, for the sake of our argument, na hindi nag-withdraw ang Pilipinas diyan sa ICC. At halimbawa lang na tayo hanggang ngayon miyembro pa rin, hindi pa rin automatic ang pagsisilbi ng warrant. Bakit? Mas mataas sa kahit na anong tratado ang bisa at effectivity ng ating saligang batas. Malinaw yan. Lahat ng batas dito sa Pilipinas dapat ay alinsunod sa pinakamataas na batas. Wala nang tataas pa kundi ang ating saligang batas. At ano ang pinag-uutos ng saligang batas? Walang sino man ang maaring arestuhin nang hindi dumadaan sa tamang proseso, yung due process. Ano yung due process? Kinakailangan dumaan ito sa isang personal na pagsusuri ng isang lokal na hukom at kanyang ipatawag ang complainant, applicant o testigo niya at ma-examine niya personally under oath or affirmation. At pag siya'y kumbinsidong-kumbinsido na dapat mag-issue ng local warrant, saka pa lamang magkakaroon ng visa. Yang ipinagyayabang, ipinagkakalandakang warrant mula sa isang banyaga katulad ng ICC. Ano? Maraming salamat sa halos 1,500 na live viewers natin ngayon. Sa Magic Eye ko po iyan at higit pong malaki yung nandyan sa live tayo ngayon din sa Facebook. Maraming salamat. At sana ho'y patuloy kayo na mag-react, mag-share, mag-comment. Napakahalaga po nung pag-share ninyo tungkol sa mga pinag-uusapan natin dito sa ating pagla-live. Ngayon, ito po yung background ng ating pinag-uusapan. Under siege ang Senado, meron tayong Patriot 13 sa ngayon at lahat sila ngayon ay under siege pa rin. Collectively, nakita natin they were under siege. Literally under siege and as an institution. Hindi na po kasi ito usapin ng mga personalidad nung nasa majority or nasa minority. Ang usapin po dito, Senate was under siege as an institution when the new majority assumed and wrestled control of the leadership of the Senate. Ito nga po yung naririnig natin. Sana ho'y yung may mga panahon, bisitahin po ninyo yung column din ng napakahusay na manunulat si Bobby Tiglao. Basahin po nyo yung kanyang mga column. In fact, ang kanyang isang title sa isa niyang column, The Last Bastion of Democracy. And he was referring to the Senate. Last bastion of democracy, pwede nating tratuhin last line of defense ang ating Patriot 13. Pwede nating sabihin last card ang ating Lucky 13 para hindi tayo mawalop at mawala at manganib ng tuluyan ng ating demokrasya at maaari nating silang tingnan itong Patriot 13, yung last hope for a better Philippines hanggang sa ngayon, yung last hope for a better Philippines. Sila po'y under immense pressure. Ano ho ang ating mga binagbabasihan? Bakit natin sinasabi na sila ay under immense pressure? Tingnan po ninyo, matapos po na nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado, hindi man po nagtagal ay lumabas na agad yung sinasabing
kaso ni Senador Jinggoy Estrada patungkol sa plunder, malversation na may kinalaman umano dyan sa flood control scam, flood control anomaly. At dito sa sinasabing kaso, na bagong kaso na inirekomenda na ng DOJ sa Ombudsman, kasama rin dyan yung yung pangalang matagal nang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, yung dating kalihim ng DPWH, si dating kalihim Manny Bonoan. Kasama siya dyan sa bagong kaso na rinerekomenda ng DOJ. Bukod kay Jinggoy, nandyan din, bigla na namang nabuhay yung matagal lang na-dismiss na kaso for alleged illegal campaign contribution laban kanino? Isa pang senador, kay Senador Chis Escudero. So under siege ang Senado nung nag-take over ang bagong majority installing Senador Alan Peter Cayetano. Nakita natin, nagpuputukan, nagpapalitan ng putok, ang daming armado dyan sa Senado. At ngayon naman, pinalalabas nila na hindi raw under attack, hindi raw under siege ang Senado. Napanood naman nating lahat. Nandiyan naglaganap sa social media as it happens, ang daming may smartphone, rine-record at pinapakalat yung nangyayari sa loob. Ang dami ring mga mainstream media or traditional media sa loob na nagko-cover. So ito'y mahirap, napakahirap nitong pagtakpan, ano? Kaya dapat maging maalam tayo at maging very very discerning tayo dito sa mga inilalabas na naratibo nung mga nais guluhin talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ibalik natin sa isa pang senador na mukhang under immense pressure din. Biglang ibinalik, biglang binuhay yung kaso sa COMELEC laban kay Senator Chis Escudero. At ito nga yung bunsod ng alleged illegal campaign contribution. Subalit mga kababayan, para lang po gabay, ito po'y matagal nang na-dismiss ng COMELEC mismo, yung Law Division. Law Division ng COMELEC ang nag-dismiss nito. At walang oposisyon ang chairman ng COMELEC, walang oposisyon ang NBank. Bakit ngayon inire-revive bigla itong alleged illegal campaign contribution laban kay Senator Chis Escudero? At ang interesado ay yung mismong COMELEC chairman at yung sinasabi niyang i-elevate and bank. I'm sure the lawyers of Chis Escudero will also use the previous dismissal by the COMELEC's own law division as a basis to dismiss it again diyan sa COMELEC and bank. Pero nakikita natin dito, talagang matindi yung nangyayaring application na pressure at masasabi nating intimidation sa ating mga senador. At excited Arctic Birds watching from Dubai. Maraming salamat sa mga kasama natin diyan sa Dubai. So makikita natin, inangat po yung ante, inangat yung pressure and call it intimidation sa mga senador. Sinimulan kay Senator Jinggoy Estrada na nanganganib makulong ito sapagkat maaring ilabas ang anumang oras ang kanyang warrant by next week at ganun din si Senator Chis Escudero. Remember, simula pa lamang nung paglabas nung si Saldico, hindi pa libre yun, bagamat siya'y nananahimik, ang kanyang direksyon talaga, ilaglag at ipako si Senador Chis Escudero sa gitna nitong maanumalyang flood control funds misuse, sa maanumalyang flood control na ginamit na ghost projects yung mga flood control. Kaya nga binabaha pa rin tayo hanggang ngayon. So nakikita natin, nandoon na ang pressure nila. Hindi malayo na bukod kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Chis Escudero, mabubuhay din muli yung bantang kaso, plunder din, laban kay Senator Joel Villanueva. So nakikita natin, yung na-witness natin pare-pareho, nasaksihan natin yung Senate under siege, at dininay
mariin na dininay, itinanggi ni Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplaska na totoo yung videong ipinakita nung nag-press conference kahapon sa Malacanang at sinabi niyang ito'y spliced. And in a matter of few days siguro, dapat niyang ilabas yung buong video na sinasabi niya at sinasabi niyang spliced. Sapagkat hindi ito pwedeng his word against their word. Kinakailangan dito, ilabas niya agad-agad, forthwith, without delay, itong sinasabi niyang buong video na hindi splice upang pasinungalingan yung sinasabi din niyang splice video. Para naman nang sa ganon, magkaroon ng objectivity ang lahat ng mamamayang Pilipino dahil na kailangan nating tulungan yung Patriot 13. They are under immense pressure individually and the Senate is under immense pressure collectively as an institution. Marapat naman, kung ganito na ang ginagawang pressure sa Senado, panahon na, nag-reorganize na sila, meron ng chairman, may chairperson na, may chairwoman na, ang Blue Ribbon Committee. Ibalik na natin agad-agad din forthwith. Commence with the Flood Control Funds Corruption Investigation. Ito ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino. More than itong budol na impeachment complaint laban kay VP Inday, more than itong budol impeachment complaint, ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino is the resumption, the restart of the Blue Ribbon Committee hearing on the flood control funds corruption, on the flood control projects, ghosts projects, at yung flood control na mga missing projects at substandard projects. Dapat yan ang gawin ng Blue Ribbon Committee upang sa ganon magkaroon naman ng pagtatanggol ang Senado bilang institusyon sa kanyang mga miyembro individually. Again, itong Patriot 13, they have risked so much. Yung magkapatid na Senador Mark Villar at Senador Camille Villar, sila po ay meron ding kaso na. Bagamat I think yung kaso nila ay bailable, meron pa rin silang kaso. Kaya yung Patriot 13, regardless of our political views, regardless of our political leanings, I believe lahat ng freedom-loving, lahat ng democratic-loving Filipino, democracy-loving Filipino, dapat nating suportahan ang naging matapang maisog na paninindigan nung Patriot 13 nating mga senador. Kahit ano pa ang political party mo, kahit ano pa ang political party ng mga yan. Bakit? They are our last line of defense. They are the last bastion of democracy, and they are the last hope of the country of the Philippines for a better tomorrow, especially para sa ating mga kabataan. Tulungan natin, suportahan natin. Magpahayag kayo ng suporta at pakikiisa dito sa Patriot 13. I have read the news feed sa online nung naging pahayag ni Senadora Camille Villar na parang essentially ang sinasabi niya, saksakan ng Judas na kung sino pang tatalikod sa kanilang 13. Ganon din yung naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta. No? So, dapat tayong mga Pilipino, let us show our appreciation by bumisita kayo sa Senado. Kung hindi man kayo makapasok, dahil alam ko mahigpit din ang seguridad doon, may mga magaganap doon na payapang pagkilos na naaayon sa ating karapatan, freedom of speech, of expression, and of the press. Pwede kayong magtungo doon. Ipadama ninyo, ipahayag ninyo, ipakita ninyo yung inyong support at pakikisa at pagprotekta dito sa 13 Patriot Senators. Bakit? Hindi po first time na may ganitong matinding pressure na ginagamit ang anumang administrasyon laban sa Senado. Yung mga
may mga nakakalusot pa konti-konting trolls. Welcome naman kayo dito, lalo na yung mga batang trolls, yung mga walang kamuang-muang sa mundo pero comment ng kung ano-ano, pati kabastusan. Makinig kayo dito, welcome kayo dito, may mapapala kayo, may mapupulot kayo dito sa ating podcast ngayong araw. Hindi bago yung application of this kind of immense pressure coming from the administration towards the Senate. Let me take you back in time. Noong 1991, mainit na pinag-uusapan yung kampanyang yes at no. Yes for the retention of the US military bases. No for the retention of the US military bases. 1991 yan. Ang Pangulo noon ay si dating Pangulong Corazon Cory Aquino. No? Siya ang ating Pangulo noon, back in 1991. Alam mo ninyo, nung September 10 of 1991, mismo ang nakaupong Pangulo sa katauhan ni Cory Aquino, si Tita Cory, si Saint Cory, si Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10 of 1991. Pinangunahan niya ang isang malakihang rally. Nag-rally si Cory Aquino bilang presidente, unprecedented yon. Wala pang gumagawa noon. An incumbent president went outside the Senate and staged a rally. Ano yung rally niya? Pinipressure niya yung mga senador noong mga kapanahonang iyon na bumoto ng yes. Yes for the retention of the US military bases. So itong nangyayaring pressure, application of pressure, or call it intimidation, depending on what lens you are wearing, lahat yan hindi bago. Hindi bago yan at meron nang gumawa niyan. Ginawa na yan ni dating Pangulong Cory Aquino. Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10, 1991, nagtungo sa labas ng Senado. Yung dating building pa ng Senado, yung ngayon National Museum. Nagrally si Pangulong Cory Aquino that time, September 10, 1991, to put pressure doon sa magaganap na botohan kung dapat bang panatilihin ang US military bases nung kanyang kapanahunan o dapat nang sipain at paalisin sa teritoryo nating mga Pilipino. Madami siyang kasama. Presidente siya noon, September 10, 1991. Si Cory Aquino mismo namuno ng rally. Ano ang ginawa nung mga maiisog na senador natin nung taong 1991? Nandyan na si Cory Aquino, kasalukuyang Pangulo, ang daming kasamang tao. Nagrarally, pinipwersa niya yung kanyang kagustuhan na yes for the retention of the US military bases. Ano nangyari? Nanindigan ang ating mga senador, 12 sila noon. Mas marami pa nga ngayon, yung ating Patriot 13. 12 senador, hindi nagpatakot, hindi nagpatinag, hindi nagpa-pressure, hindi nagpa-intimidate kay Pangulong Cory Aquino noong September 10, 1991 at bumoto na no, alisin na ang base militar dito sa Pilipinas. Kaya hindi bago yung ganito katinding application ng pressure, except of course with variation. Ngayon kasi nandiyan dinadanggel yung kaso, yung plunder, yung malversation, non-bailable, etc. etc. Ang ibig ko sabihin yung ating comparison nung naganap nung 1991 at ngayon na naman nakikita natin under siege ang Senado last week, nakita natin, papalitan ng putok at magpapatuloy yan. Linabas na yung rekomendasyon ng DOJ laban kay Senador Jinggoy Estrada na kasuhan ng plunder, non-bailable. Kasama si dating kalihim Manny Bonoan. Pero ang balita, makikita mo sa mainstream, panay Senator Jinggoy Estrada, nakailalim, nakalubog yung Manny Bonoan. Mas guilty naman yung Manny Bonoan doon sa Jinggoy Estrada. Bakit ko nasabi? Sino ba ang kalihim o sekretaryo
ng DPWH. At ang tagal na isinisigaw ang pangalang yan, subalit hanggang sa ngayon, rekomendasyon pa lang din na siya ay kasuhan. Ganon din, atras natin kaunti, si Senador Chis Escudero, dinismiss na ng COMELEC Legal Division yung kanyang kasong for alleged illegal campaign contribution. Dinismiss ito mismo ng COMELEC Legal Division. Kung dinismiss ito ng COMELEC Legal Department, Law Department ng COMELEC, nang walang objection ang mismong chairman ng COMELEC, walang objection yung mga commissioner at yung ANBANC, bakit naman ngayon, nung hindi rin nagpapatinag si Senador Chis Escudero na lumipat muli at maging bahagi ng minority para madagdagan ang bilang ng minority at susubukan nilang bawiin ang liderato ng Senado, biglang inilabas ang bantang bubuhayin yung kasong illegal campaign contribution laban sa kanya. Hindi ba't isang uri yan ng intimidation o application ng pressure? Ito ba ay dahil sa ayaw niyang lumipat at maging bahagi uli ng dating grupo na nagtatangkang kunin ang liderato ng Senado laban kay Alan Peter Cayetano? Ito po yung mga naglalabasang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. At lahat po ito ay valid expression of their freedom to express their views and freedom of speech ng bawat mamamayang Pilipino. Hanggat umiiral ang 1987 Constitution, meron tayong karapatang magpahayag. Kanya yung mga naiilang na magsalita, huwag kayong maiilang magsalita. Karapatan nyo yan. Wala tayo sa martial law. Kaya nga dapat nating suportahan itong Patriot 13. Again, regardless of their political affiliation, regardless of their political parties, for now, this Patriot 13, they are our last line of defense. Pag itong Patriot 13 bumigay, pag itong Patriot 13 nabuwag, sila na nga lang ang ating last line of defense, masisira lalo ang ating Senado bilang institusyon. Sila na yung ating last bastion of democracy. Atin silang tulungan. Again, ulitin ko kahit na ano ang iyong political party, we have to be bigger than ourselves. We have to be bigger than our groupings. We have to be bigger than our political parties. Ako po'y walang political party, hindi po, independent po ako hanggang ngayon. Dapat mas malaki tayo dyan. Tingnan natin yung bansa. Ang nakataya dito ay ang ating bansa. We have to support in whatever way we can the Patriot 13. Ngayon, tumitindig sila. Kinakailangan ipadama ninyo, iparating ninyo, ipakita ninyo yung inyong support at pakikisa sa kanila because obviously they are under immense pressure. There is intimidation, there is application of pressure in whatever shape, way, or form. Kailangan natin sila. Dapat naman, si Senadora Pia Cayetano, agad-agad forthwith, simulan, buksan, reignite, restart yung Blue Ribbon Committee hearing doon sa 1.7 trillion pesos flood control corruption. Yan ang pushback dapat ng Senado. Senate must resume forthwith yung pag-iimbestiga dito sa 17 trillion pesos, 1.7 trillion pesos na flood control corruption. Dapat yan simulan agad-agad sapagkat more than the fake impeachment laban kay VP Inday, ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino ay transparency and accountability on how the 1.7 trillion pesos funds for flood control or flood mitigation projects were used. Saan ito ginamit? Saan ito napunta? Sino ang nakinabang? Sino ang kumita? Yan ang higit na gusto makita
when we speak of transparency and accountability ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong Patriot 13 hanggang ngayon lumalaban, hanggang ngayon naninindigan, sana ay magpahayag din kayo in whatever way, shape, or form. Kung kaya niyong magtungo sa Senado, pagka merong pagdinig na gagawin, sana ay tumulong kayo. Kung meron kayong mga social media page, kung meron meron pa naman mangilan-ngilan na natitirang patas na bahagi ng mainstream media, pahayag ninyo yung inyong suporta dito sa Patriot 13. Again, I repeat, they are our last line of defense. They are our last bastion of democracy and our last hope for a better Philippines, especially para sa ating mga kabataan. Wala na munang ano rito. Wala na munang political leanings, political affiliation, political party. Set that aside. That's too little, that's too small. Ang nakataya dito yung bansa natin, yung kinabukasan ng mga kabataan. Kaya dapat, kung makakatulong, magpahayag kayo ng suporta para naman hindi manghinaan ng loob itong Patriot 13 natin. Maraming salamat sa komento ni Jeff Blazo Balagtas. Maraming salamat. Ganun din kay Rogelio Brazil. From Riyadh, si Rogelio Brazil ay ang pamilyang Brazil na nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat, Rogelio, sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating podcast. Maraming salamat. At maraming salamat sa halos magwa 1,700 live viewers natin dito sa aking Magic Eye. Papuntang 2,000 ito. Sana ho'y patuloy kayo. Yung nasa YouTube, sana ho'y patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po nun. At mag-subscribe. At nakikiusap din ako, kaunting lambing sa ating mga nasa Facebook. Sana ho'y patuloy kayo bukod sa pagla-like, pagko-comment, pag-react. Sana ho'y patuloy kayong mag-share para malabanan natin yung shadow ban and of course mag-follow. So iyan ho yung ating pinag-uusapan dahil mahalagang buksan muli agad-agad forthwith ni Senador Pia Cayetano dahil nakita naman natin yung napaka-emotional niyang pagsasalita kahapon. Tama ho kasi, it seems pagka napanood ninyo yung birada nung isang senadora na bahagi ng Alyansang Marcos Akbayan. Yung Alyansang Marcos Akbayan, buhay na buhay yan. Yung birada ng senadora, yung leader ng Akbayan, na it seems to me na wala na yung kanyang sense of humanity. At tama, si Senadora Pia, parang binabaliwala, nakita naman ng sambayan ng Pilipino, kitang-kita ng lahat, wala na yung compassionate empathy. Kasamahan mo sa Senado yan. Iilan na lang kayo dyan. Wala na yung sense of community nung taong yun. Wala na. Wala na. Minaliit niya yung ataking ginawa sa Senado. Binaliwala niya yung trauma. Yung trauma nung mga, di bali yung senador leader tao rin yan hindi mahalaga. Mahalaga yan. Pero lalong-lalo na yung mga empleyado ng Senado. Binaliwala nitong leader ng Akbayan na bahagi ng Alyansang Marcos Akbayan yung trauma na dinanas ng mga ordinaryong empleyado ng Senado noong mga nataong nandoon lamang at bisita sa Senado at minaliit niya at binaliwala niya yung trauma nung mga kasamahan niya at kapwa niya senador at sinabi niyang wala yan at kulang na lang sabihin niya drama yung ginawang Senate siege noong nakaraang linggo. Kaya sana buksan agad ni Senadora Pia Cayetano upang maprotektahan itong Patriot 13 na under intense pressure and intimidation. Nagsalita naman na yung bagong DBM chief, yung bagong sekretaryo ng DBM sa katauhan ni Robert Kim De Leon. Si Robert Kim De Leon ang bagong talaga na DBM Secretary, kalihim. Sa kanyang assumption speech, inamin niya na ginamit, inabuso ang pondo ng gobyerno gamit ang DBM
at nauwi diyan sa flood control corruption. Inamin niya, at this is not a fake news. Let me quote him. Sabi nung DBM Secretary, yung bago, yung Robert Kim De Leon, and I quote, "We will not allow the budget to be used again." Oh, linaw yun ha. We will not allow the budget to be used again for another flood control scandal. Salita mismo ng bagong talagang DBM Secretary. Ano pa ang iniintay ng bagong liderato at pamunuan ng Blue Ribbon Committee at ng Senado? Simulan nyo na agad forthwith ang pagdinig dito sa 1.7 trillion flood control corruption dahil yung mismong bagong talaga, kakapanumpa lang, mainit-init pa. Di ba nanumpa ito kay Bongbong Marcos, si DBM Secretary Robert Kim De Leon, at hindi niya may tatanggi ito. Ang kanyang sinabi, and again I quote, "We will not allow the budget to be used again for another flood control scandal." Used, past tense, ibig sabihin naganap na, nagamit na. Again. So makikita natin, used again. Inamin niya. At sinabi niyang hindi niya paiintulutan, not under his watch. Hopefully, maisog ka rin, kaya mong tumanggi sa pressure na hindi na masalaula ang pera naming mga Pilipino. Pumasok ka na riyan, empleyado ka na namin, ang pananagutan mo na hindi sa appointing power, kung hindi sa saligang batas at sa aming sambayan ng Pilipino. So dapat, yung Blue Ribbon Committee under Senator Pia Cayetano, I know she's still shaking with her very sad and bad experience diyan sa Senate siege. Subalit, yung kanyang previous performance in the previous Congress, makikita natin, kaya naman ito abogada ito Dapat simulan na niya agad-agad ang flood control investigation. Kung paano ginamit, kung paano naglahong parang bula yung 1.7 trillion pesos at inanod na parang baha na uwi sa ghost flood control projects. Ito yung kinakatakutan nung mga nakinabang dito sa 1.7 trillion flood control projects corruption. Ito yung kanilang kinakatakutan more than the impeachment. Impeachment is just a tool for distraction. Gusto lang kayong lansihin para makalimutan yung flood control corruption. Magtatag-ulan na naman. Senadora Pia Cayetano ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Sana, Senadora, agad-agad, forthwith, buksan mo na yung investigasyon dito sa maalumalyang flood control, ghost projects. Ito ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino. Magtatag-ulan na, Senadora. Umulan nga lamang nung over the weekend, baha Mistulang ilog ang South Luzon Expressway dyan sa Parañaque. Sino ba yung nag-implement ng flood control funds or flood control projects dyan nung huling kongreso? Dapat yun imbestigahan din. At ito'y mangyayari lamang pagka sinimulan agad-agad ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig dito sa 1.7 trillion flood control scam. Nang sa ganoon, mapawi naman yung nararamdaman naming mga ordinaryong Pilipino that the political elites have betrayed us again and again and again. With the new leadership, under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano, hopeful to say the least, ang mayorya ng sambayan ng Pilipino na kayo ang aming magiging last line of defense, na kayo ang last bastion of democracy at kayo ang last hope for a better Philippines. Sana wag nyo kaming biguin. At yung 13, yung Patriot 13, maganda yung natura ni Senadora Camille Villar. Sabi niya na Hudas na ng mga Hudas
kung sino pang tatalikod dito sa Patriot 13. Subalit, tao lang din ho yung mga yan. Kung hindi natin ipaparamdam yung inyong suporta, yung inyong pakikiisa, yung inyong paninindigan katulad nila, baka po mang panghinaan ng loob yung iilan eh. Under attack sila individually. Nandyan yung kaso biglang lumabas laban kay Senator Jinggoy Estrada, etong kay Senator Chis Escudero yung illegal campaign contribution, nandyan din siyempre nakaamba yung kaso ng magkapatid na Mark at Camille Villar. Sa ngayon, sila ho yung pag-asa natin eh. Dahil nalabas na rin naman yung usapan na yan na ang nais isulong na susunod ay yung Constitutional Assembly. CONAS. Hindi ba yung CONAS? Ito'y mabibigo lamang kung buo itong Patriot 13. And hopefully, meron namang sumama doon sa minority dito sa Patriot 13. Again, for historical context and better understanding, especially nung mga bata na hindi gamay yung ating kasaysayan, no, hindi po bago yung ganitong pamimpressure sa Senado. Sapagkat nung panahon mismo ni Cory Aquino, dating Pangulong Cory Aquino, nung siya ay Pangulo, siya ay nanguna diyan sa isang rally sa labas ng Senado. No, sa labas ng Senado nung September 10, 1991, mismo ang nakaupong presidente, si Presidente Cory Aquino, nagtungo sa labas ng Senado, nagrally upang puwersahin niya, intimidate niya, i-pressure niya ang ating mga senador na bumoto na yes. Yes saan? Kasi ang botohan nun, yes or no lamang eh. Yes or no. Yes na mapanatili ang base militar ng mga Estados Unidos. Ano? No, yung nais ng paalisin at pauwiin yung mga Amerikano at yung kanilang base militar. So malinaw yan, hindi ito bago. Ang dami nagpunta noon dahil syempre presidente siya at nag-mobilize yan. Siguro yung mga barangay kapitan noon, yung mga department heads niya noon, mga kalihim, nagtungo sila sa labas sa Senado. Bagamat may pressure mula sa nakaupong Pangulo, hindi na naig, nanindigan yung 12 may isog na senador noong 1991 at bumoto sila ng ayon sa kanilang konsensya, bumoto sila ng naayon doon sa tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino at bumoto sila ng no, paalisin na ang base militar ng Estados Unidos. So hindi bago ang ganitong application ng pressure, subalit kailangan nating gawin yung ating contribution or share na hindi naman panghinaan ng loob yung ating Patriot 13. At lahat ng ito ay nangyayari sa gitna ng patuloy na pagkalugmok ng halaga ng ating piso for 3 consecutive days now. Kahapon nagsara ng 61.74. Nung isang araw, nung Monday at Tuesday, nagsara ang palitan ng piso, ng dolyar kontra piso, 61.75. The lowest, 2 days na 61.75, Monday at Tuesday. Kahapon, 61.74. 1 sentimo. Wala yun, 61.75 pa rin yan. So nakikita natin, nag-flat na itong trend na 61.75. It could go lower. Dahil yung momentum, tila pasubsob tayo ng pasubsob. Ito yung ating sinasabi na mali yung prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Pahina ng pahina ang halaga ng piso at pag hindi inareglo o hindi binigyan ng panahon at pansin itong ating ekonomiya, nandyan patuloy yung banta ng recession, yung banta ng stagflation, at yung banta na kung hindi man kahalintulad ng 2.8% na ating GDP nung first quarter, baka mas mababa pa yung GDP natin ngayong second quarter. At yung ating inflation rate,
yung 7.2%, it could go higher. It could go higher dahil ngayon pa lang natin mararamdaman at nararamdaman yung tinatawag ng mga eksperto at ekonomista na second round effects. Pagtaas, grabe ho ang presyo ng per kilowatt hour ng Meralco. Nasa halos 16 pesos per kilowatt hour doon sa Meralco serviced area. 16 pesos per kilowatt, nung 11 pesos nga per kilowatt hour, umiiyak na tayo eh. Ngayon 16 pesos per kilowatt hour, higit kumulang. And yet, ano ang prioridad ng kasalukuyang administrasyon? Impeachment. Na-impeach nyo na si Inday. Lumakas ba ang halaga ng piso? Bumaba ba ang presyo ng kuryente kada kilowatt hour? Nagmura ba ang presyo ng bigas? Nagkaroon ng cap or price ceiling na 50, mag-a-adjust gagawing 52. Yan ba'y pababa o pataas? Dapat ito ang ating pagtuunan. And again, dapat nating ipadama yung ating suporta dito sa 13 senador na naninindigan. Kahit na merong mga kung ano-anong banta, kaso, intimidation, andyan yung ICC laban kay Senador Bato, ako'y naninindigan bilang Pilipino at bilang abogado, walang visa at unwarranted yung warrant na yan unless and until it goes through the process sa ating domestic or local courts. Sapagkat yan ang sinasabi at dinidikta ng ating saligang batas. No? Malinaw yan. Yung ating 13, ulitin ko ha, regardless of our political leaning, political affiliation, o yung may mga political parties, santabi natin yan. Suportahan natin itong 13. Inyong ipadama through your social media pages, kung maaari physically, spend time, an hour or two. Meron namang ginagawang patuloy na payapang pagkilos dyan sa labas ng Senado, ipayag ninyo yung ating suporta in our own little and humble way to this Patriot 13. Sana yan ang ating gawin. And again, ang sama ng ating ekonomiya. Yung piso, ulitin ko, Monday, Tuesday, nagsara 61.75 kontra dolyar. Ang piso. Kahapon, nagsara ng 61.74. Ngayon, hindi natin nalalaman magkakano ito magsasara mamayang hapon. Pero, dapat ang pagtuunan, yung problema, ano ba ang tunay na problema? Hindi yung political assassination of VP Inday Sara's career. No, ang nangyayari kasi yung political assassination of those who have this penchant for pushing for this unconstitutional method of trying to impeach her using documents na hindi naman nila that were illegally obtained base doon sa kanilang star witness na convicted sa kasong kidnapping. So hindi ito usapin ng kailangan magtagumpay na Sara Duterte must be politically dead bago siya makapag-file ng kanyang certificate of candidacy. This is a clear case of political assassination. They want the chances of VP Sara Inday to win as president politically dead even before she can file her certificate of candidacy. Pero hindi ito ang problema. Ang number one na problema, kahit mag-survey pa kayo, inflation. Inflation. Yan ang unang problema. Hindi yung persecution, lalong-lalo na nitong Patriot 13. Ang problema, inflation at corruption. Hindi yung political assassination of the career, the political career of VP Inday Sara Duterte. Many doon sa kanyang yung mga natatakot sa kanyang no-nonsense kind of leadership, yung mga natatakot, they would want to see VP Sara politically dead even before she can file her certificate of candidacy because alam naman nating lahat, maliban na lang yung Peking survey, huwag kayong maniniwala, laganap ang Peking survey. Hindi maaawat, pagpatas ang laban, huwag pakialaman ng COMELEC, hayaan mabilang ang tamang boto ng Pilipino, foregone conclusion na yung 2028 eh. Presidente si VP Inday Sara eh. That's why
nagiging tumataas yung ante for those who want VP Inday Sara to be politically dead even before she can file her certificate of candidacy next year. So ulitin ko, sana ay magpahayag tayo ng ating suporta in our own small way dito sa Patriot 13. At sana itong Patriot 13, sana'y patuloy kayong manindigan. Huwag kayong patakot, huwag kayong pa-intimidate, huwag kayong pa-pressure. Again, hindi bago yung ganitong application, napakatinding pressure. Panahon ni Cory Aquino, nagtungo si Cory Aquino bilang presidente sa labas ng Senado, nagrally kasama ang maraming tao upang ikampanya yung yes for the retention of the US military bases. Anong nangyari? Hindi bumigay yung 12. Ang botohan ho noon, 12-11. Hindi bumigay yung 12 senador. Nanindigan, tama na, sobra na, US military bases, sipain na. Talo si Cory Aquino. Ganon din ngayon, sana ay tulungan natin itong 13 nanindigang senador. Hindi madali at hindi rin naman magaang ang pinagdadaanan nila ngayon. Nakaisang linggo sila at malapit na. On June 4, I believe June 4 ay magre-recess na ang Senado at ang kung mababang kapulungan. Sana ay matapos nila ito, maitawid nila ito at magkikita-kita muli ang mga yan sa sona na ni Bongbong Marcos. By the way, nais kong batiin si Mrs. Emma Honra, Ma'am. Ma'am Emma Honra ang nanay ni Justice Kabuhat. Ma'am Emma Honra, mabuhay kayo. Maraming salamat. Lagi kayo nakasubaybay. At pag ako'y nagawi dyan sa inyong lugar, and that will be very, very soon, ako ho ay hihingi ng oras sa inyo. Ako mismo ang bibisita sa inyo. Mrs. Emma Honra, nakasubaybay, nanonood ngayon. Maraming salamat. At maraming salamat sa lahat ng ating kasama na nagpahintulot sa aking samahan kayo. Sana ho ay pakinggan ninyo yung ating pakiusap na suportahan natin. Padaman ninyo, magpahatid salita kayo sa ating mga senador, yung Patriot 13, na tayo ay kaisa nila at hindi natin sila pababayaan hanggat hindi nila pababayaan ang ating bansa. Hanggat ang uunahin nila ay ang ating bansa, hindi yung kanilang personal na interes. Yung 13, sana'y magpatuloy kayong manindigan, yung ating mga senador at senadora na kabahagi sa Patriot 13, sana ay patuloy kayong magbigkis-bigkis, magsama-sama, magtulungan. At ako'y naniniwala, Senadora Pia Cayetano bilang bagong pinuno ng Blue Ribbon Committee, buksan na ninyo, pakinggan ninyo, dinggin ninyo. Sundin ninyo ang isinisigaw ng higit na maraming Pilipino. Buksang muli ang flood control corruption investigation sa lalong madaling panahon. At dahil dyan, pag ginawa nyo yan, baka masalba mo yung mga pananakot na ginagawa sa inyo, yung Patriot 13 dyan sa Senado. Dahil yan, ang tunay na gustong makita ng tao pag pinag-uusapan ay ang transparency at accountability. Higit pa kung paano ginamit yung 1.7 trillion na inanod na parang dinala, sinira, nawala dahil inanod ng baha dulot ng flood control corruption. No? Ito po yung ating live ngayong araw. Maraming salamat po doon sa lahat ng ating nakasama. Libo-libo po kayo. Maraming salamat. At ang aking pong munting hiling, sana'y patuloy po kayo mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share on both YouTube at sa Facebook. At yung nasa YouTube, sana po'y patuloy kayong mag-share at mag-subscribe. At yung sa Facebook, sana ho'y patuloy kayo na mag-share at mag-follow at higit pang Pilipino, maraming Pilipino ang makanood ng ating mga podcast. Muli, maraming salamat. Sana po'y nakatulong ako kahit paano. Sana po'y meron akong naiambag sa pag-angat ng inyong kaalaman, ng inyong kamulatan. Sana po'y meron tayong naiambag kahit kaunti upang umangat ho ang antas ng pampublikong diskurso, lalo na sa mga mahalagang usaping panlipunan kagaya ng aking pakiusap
Atid po kayo ng tulong at suporta, salita, dasal, gamitin ninyo yung social media ninyo. Marami naman tayo, halos lahat tayo, na meron tayong social media channel, social media pages. Iparating po ninyo ang inyong suporta at pakikiisa sa ating Patriot 13 para hindi sila manghinaan ng loob. Yan po ang ating gawin. That is what we can do. At yung may oras at panahon, lalo na yung dumadaan dyan sa Senado,